So, ayun mga brother. So, good morning pala sa inyo, no? Good day pala sa inyo kasi dito sa amin, umaga pa lang. So, nakita niyo naman, naka-jacket na ako. Naka-doble na ako. Tapos, tinesting ko lang yung winter boots ko kung talagang nakakaloka eh. Hindi, anyway. Pag-uusapan ho natin ngayon yung pong mga requirements na mga kinuha ko nung ako ay nag-a-apply dyan sa Taiwan papunta rito sa Canada. So ngayon, ang mga kinuha ko requirements, Certificate of Employment, reference letter, dalawa ho yan magkasabay na kunin ninyo o kaya i-request nyo. Pwede naman kayong gumawa, tapos papirma nyo na lang gumawa, no? Tapos mga high school diploma, ito patandaan nyo, high school diploma, high school certificate. High school certificate, napakahalaga ho niyan. Kasama ho yung high school diploma. Tapos kung meron pa kayong mga ibang mga certificate dyan, katulad ng TESDA, ipa-PDF nyo rin ho yun. Pakuha nyo rin ho yun. Tapos, kailangan, sabay-sabay nyo ipasa lahat yon sa consultant ninyo o kaya sa immigration. Hindi pwedeng pa isa-isa kasi hindi uusad yung application mo kung pa isa-isa lang. Tapos, birth certificate, napakahalaga ho niyan. Tapos, lahat ho ng stamp lahat ho ng page ng passport mo na may stamp, pa-PDF mo lahat yon. Naka-PDF kasi lahat yun sa akin that time. Tapos, magmula old and new passport mo, ganun. Tapos, pinatranslate ko pa yung ARC ko sa English. Kasi may mga, may mga Chinese para mas ma-verify nila yung identity mo. No? Mas madali. Ganun. Kasi yung iba kong kasama, inabot sila ng isang buwan bago nag-reply yung immigration sa kanila. Yung consultant sa akin, sandali lang, 2 linggo lang ang pagitan nung nagpasa na ako. Tapos, ano pa? Police clearance sa Taiwan, tsaka NBI sa Pilipinas. So, kung nandiyan kayo sa Pilipinas, ay kung nandiyan kayo sa Taiwan, magpakuha kayo sa mga kamag-anak nyo. Authorization letter lang ang kukunin ninyo. Tapos, yung mga kamag-anak nyo na lang ang magkukuha ng mga NBI ninyo. Kailangan yung kamag-anak mo na nakalagay dun sa authorization, yun din ang kukuha, no? Tapos, ano pa? Kailangan din na ano pa kailangan dito? Lahat ng mga certificate na meron kayo. Kahit yung mga mga ID. Talagang pinatranslate ko lahat yun, ginastosan ko, yun lang yung ginastos ko talaga para mas madali ma-confirm yung identity mo. At ano pa? So, ayun lang, wala na. The rest, wala na. Birth certificate, passport, lahat ng pages na may stamp, tapos certificate of employment, reference letter, police clearance, ARC, naka-translate ninyo mga ID, mga Chinese na kailangan mong ipa-translate sa English. Tapos, NBI clearance. Tapos, ano pa nga ba? Mga certificate mo sa eskwelahan kung saan ka nag-aral. Halimbawa, mga diploma, mga ganun. Ganun, mas madali. No? Ipa-PDF nyo lahat yon, tsaka nyo ipasa sa consultant ninyo. Halimbawa may consultant kayo, doon nyo muna ipapasa. Hindi nyo basta-basta ipapasa sa IRCC website, hindi ho doon. Kasi ang consultant kasi doon muna ipapasa lahat para makita nila kung kompleto na yung papeles ninyo. Saka lang nila isi-send sa immigration yan pag nakompleto na ho lahat yun. Hindi ho basta-basta pa isa-isa lang, hindi ho usad yung hindi uusad yung application mo pag gano'n kung pa isa-isa lang. Kailangan ho, kompleto na ho lahat para ho
Pagka-check ng immigration officer, kung nandun na lahat, sunod-sunod na, mas madali kayong ma-validate, ma-approve. So, halimbawa ho na kayo ay may kulang, hindi po usad yun talaga. Hindi po pwede. Check lahat yan ng consultant kung meron kayong kulang. So, pangalawa ho, kailangan nyo hong magkaroon ng kahit laptop lang, na simpleng laptop. Kahit may magkaroon kayo ng simpleng laptop, tapos lagyan nyo ng mag-download kayo ng Adobe app. Tapos dun kayo mag fill up, fill out ng form na ipapasa ng immigration sa inyo. Lahat na yun, dun kayo mag-fill out. So, mas maganda ho kung nandiyan kayo sa Taiwan, yung katulad ko ng sinabi ko nung nakaraan dyan sa video na nauna, na i-check nyo maigi bago nyo i-send sa consultant ninyo kasi minsan pag dumadating na dito, blanco na ho yung form na fill outan ninyo na mga details ninyo doon sa form ng immigration na sinend sa inyo. So para po mas maganda kung nandiyan ho kasi sa Taiwan, i-confirm nyo muna doon sa Ibon machine sa 7-Eleven. Mas maganda po kung nandun ho kayo. Mag-check para ho pagka may missing, pwede ho kayong mag-edit ulit. Ganun ho yun, medyo talaga, napakaselan ho talaga. So, ayun lang, wala naman akong ibang ibabahagi sa inyo sa ngayon kasi ako nandito na rin naman. Kung tatanungin nyo kung ano man yung mga kailangan kong sagutin, hindi magtanong lang ho kayo dyan sa baba sa comment section kasi sa ngayon busy na ako sa trabaho. Ngayon, paminsan-minsan lang ako makakapag-vlog ng ganito. Pagka day off, minsan pagka naglalakad pa punta sa school, sa trabaho, nandiyan lang din naman yung trabaho namin sa likod. Medyo malapit-lapit lang din. Pero sa ngayon, nag-iisip na kami na lilipat gawa nga ng nakahanap na kami ng ibang lilipatan dahil ito hong bahay na ito ay hindi na ho nila i-renew yung kontrata para sa amin. So hindi na ho kami pwedeng tumira dyan. Kaya nga ho naglinis na ho kami kanina. Tinanggal na ho namin yung mga abog-abog doon tsaka mga gulay-gulay na nakatanim ho doon sa baba. So ayun lang no. Mas maganda ho talaga kung kayo ho ay magko-cross country. Mas madali ho kayong makaalis. Sa amin ho, na-approve ho lahat. Within 2 months, na-approve na lahat yung. Ang problema ko lang talaga that time kasi, umuwi pa ako ng Pilipinas kaya na-delay ho yung flight na ho namin. Kaya nung time na ganun, parang nanghinayang din ako kasi sabi ko, sayang din yung buwan na nawala sa akin. Pero okay na rin kasi umuwi nga ako ng Pilipinas gawa nga ng binyag muna ako sa anak ko bago ako umalis. So ayun lang, sandali lang yun pagka lumabas na yung medical mo tsaka biometric form mo, sunod-sunod na yun hanggang pagka nakapasa ka sa medical, sunod-sunod na yun. Wala na akong aabutin ng 3 buwan, hindi na aabot yun katulad do sa amin. December pa lang, kumpleto na yun eh. December pinasa nung consultant namin. Tapos, nung nangyari, mga 2 linggo lang yung pagitan. Dumating na yung biometric at saka medical request. So, nagpa-medical agad ako. Kahit linggo kasi sa Taiwan, open yung mga hospital dyan na kung saan pwede kayong magpa-medical. So, ayun. Nagpa-medical naman ako. Tapos, kinabukasan, na pa-appointment ulit ako dun sa biometric sa BFS sa Taipei. Nagpa-biometric agad ako doon. Tapos, 1 linggo na pagitan, dumating na agad yung hindi na, na-approve na pala yung permit ko. So, kailangan ko nang pumunta ng BFS ulit para ibigay yung passport ko para sa visa.
working visa stamp. So, ayun na. So, sunod-sunod na yun. Ang bilis lang ho talaga. Pero yung mga kasama ko, medyo natagalan sila kasi hindi ko alam kung anong proseso yung sa kanila naman kasi magkakaiba kami ng ano. Sila ho ay may agent. Iba pa po yung consultant. Ako ho ay consultant lang. Wala na akong agent. Sa kanila ho ay nagbayad daw sila. So, ako ho ay wala ho akong binayaran kundi yung mga medical lang tapos yung mga pinagpapatranslate ko ng mga documents. So, ayun lang. So, tapos ayun. Nakarating na ako kami rito. Ito na, nandito na kami sa Canada. Kaya masasabi ko sa inyo mga kababayan, ituloy nyo lang yan kung gusto nyo mapunta rito sa Canada. Pero sa ngayon, ito kung umabot ka sa video na to, mag-isipan mong mabuti kung gagastos ka ng napakalaki. Dahil ngayong panahon ngayon, medyo humihigpit na ho talaga. Lalo na ho sa mga TFW, nagbabawas na po sila. Hindi na ho basta-basta nagpapapasok ng mga ngayon. Yung mga pinapapasok nila ngayon, yung mga na-approve this year na mga working permit. So, ang hirap po ng kalagayan ng mga applicant ngayon na umaasang makapunta ho rito. Pero siyempre, dasal lang kayo. Baka mamaya, malay natin, makarating din kayo dito ng matiwasay. So, ayun lang. So, good luck sa inyo mga kababayan. No? So, comment lang kayo sa baba kung ano yung mga magandang pag-uusapan ho natin dito. So, yun lang. Masasabi ko sa inyo. And good luck sa inyo mga kababayan kong Pilipino.